experience at SNAIS has been a wild mix of emotions. The moment that I stepped at SNAIS, nahadlok ko, nalipay ko, kalibangon ko, kahiyon ko, tanan-tanan niya emotion. My resource teacher, ay ngayon na, Ma'am, pwede ikaw sa mag-handle sa mga bata. So, ako nga, magpag-warm up. Nagpagpakangkit ko, so ako naman ako ni. Because it's our first time to handle real students. So, akong gibuhat dito. Pagsunod na ko sa room, the thing that welcomes me is the chaotic environment of the grade 7 students. Yes, grade 7 students who pa move on sa elementary days. Pagsunod na ko dito, galatay-latay sa bangko. Dito, nag-make up dito, gatito. Ang isa, gating doktok siyang armchair kay nalangka. Nanakakayo sa mga bata. Ako pa dyan na-assign sa grade 7 student. Ako, a very short-tempered person. Pero di pa na ako kinampo na ito, sa kasa lang yun ito nga grade 11, ayaw lang yun ang grade 7. Pero kahit swerte man ko, na-assign ko sa grade 7. Natawa ko. Kaya to, that God really put me in a situation where I can work with my patience, empathy, sympathy, and of course, how I am going to build rapport with my students. So today, you know what nila? Being a teacher is hard. Na-remember na ako ngayon naman, di ba niya? Sige, magsapa kay people. Ano siya na? Maka-experience mo mga pati sa paang ka. Aling bago tungkol to sa inyo. Sa real life ng kid, tinoo dyan ay. Of course, tinoo ba na naging gina-joke around na pag-teacher ka, kabalo ka sa tanan. Because I have this encounter na talon din ako na yung early hand-to-hand. What shocked me is that I assisted my resource teacher na siya activity na mag-drawing ng mga bata. As I roam around, providing assistance, help, there is this one student. Ni-approach siya sa kuha. Ay siya ka, Ma'am, duwingin ko, Ma'am Day. Nalikod ko kayo. Ito ko di-answer. Ako di-answer na, halalangga, di ba ko kabalo mo drawing? Amot nga, nabukat ko nito. Oh, iyan di-answer. Ah! Tuga-tuga ka, Vice ka, hindi ka kabalo mo drawing? Yes, kinainag ko na sa bata. Nag-stare lang sa bata for 5 seconds. I'm trying to process a good response. There was again this time that tested my patience. Again, nag-assist na po ko sa akong resource teacher. Namin ipabuhat niya, paper weaving. Dayon, nag-provide ko assistance again and nag-cutting ko of papers. So of course, usually, I wear the institutional uniform, the skirt one. So I bent over, ako nag-cutting ko. Then tingnan ko, anong kakatawa na ng mga laki nila sa kilid. Tingnan ako. Paglantong ako sa likod. Ano sa ganana sa kalikod. Ayun ko nga, God knows how angry I am. I wanted to burst out. Pero when I was in the edge of losing my temper, God reminds me that, Paul, don't be like that. There are still kids that needs love and care, patience. Every time mo duty ko, always na ako ginabalon ang thought. And this same one is nag-help sa ko to handle class only. So this is the thought that a teacher should care, not to scare. No matter how good you are in formulating your lesson plan, no matter how smart you are in explaining the lessons that you have, if wala kay relasyon sa mga estudyante, wala ang gihapon na. This experience has made a positive impact on my growth as a future teacher, and I will always cherish the experiences na akong na-learn throughout my journey. Again, highlight naman that a teacher should care, not to scare. That's all. Thank you.